Parang lumalabas po ngayon mga kaibigan, nagkakalituhan, nililito talaga, ano ba talaga? Ito po yung issue na pinag-usapan natin nung last week pa tungkol dun sa panawagan ng Iglesia ni Cristo, INC, isang kilalang religious organization dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Malaking grupo sila na sila'y magrarally para suportahan ang opinyon ni Pangulong Marcos Jr. na huwag nang magkaroon ng impeachment dahil sayang lang ang oras at panahon. Pero kaya nakakalituhan kasi ngayon hindi natin alam kung kailan talaga tutuloy. Tapos pinapalabas ng kampo ng mga Duterte supporters na yung rallying yon ay pabor sa kanila at suporta raw kay Sara Duterte. Parang ang labo naman. Ito, ipaparinig ko ulit sa inyo itong news anchor ng Net25. By the way, ito pong Net25 ay pag-aari ng INC. At yung kanilang news anchor ang nanawagan ito. At nang maliwanagan nyo, kasi yung iba, kahit yata yung ibang mga member, hindi nila alam. Pero galing ko sa inyong network ito at opisyal na paliwanag. Ano ha? So, yung pakinggan itong kanya sinasabi tungkol dito. Ito na po. Tabi po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang bilin daw po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Ayan, no? Para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin, na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Ayan, no? No to impeachment. Napakalinaw. Galing po salamat sa Net25, isa sa mga news organization na lehitimo dito sa ating bansa. Ginamit ko na po yung video niya, pero kaya ko pinaunulit ngayon para doon sa huling mga nanonood na nagtatanong din sa akin na hindi official yan, baka daw fake news yan. Hindi ko kasalanan yan. Kilala naman nyo ito dahil news anchor po ito ninyo. Kung ikaw ay Iglesia ni Cristo, hindi pwedeng hindi mo kilala yan. Kasi yan ay news anchor ng inyong network. At kilala ko ito ng personal. Reporter ito dati. Kasama ko yan. Sa media. Ay siya ho ang nagsabi niyan. Kasama yung isang parte niya, Nelson daw ang pangalan. So, ayun. Dahil diyan, kaya ko ito pinarinig at tinatopic natin ngayon kasi nga nakakalituhan. Ngayon, may balita na mga 200,000 daw po maaaring ma-organize nilang rally. Kung tutuloy o hindi, nasa kanila yon. At yung kanilang panindigan at sinabing yon, karapatan nila yon. Mabuhay ang Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Tama yun. Paninindigan nila at paniniwala nila yun Kaya lang atin nung sinasabi rito, sana huwag gamitin nung mga Duterte na pinapalabas nila na kaya magrarally ang INC ay pabor kay Sara. Hindi ganon. Ang gusto nga nila kapayapaan at wala namang ayaw nun, di ba? Pangalawa, medyo naiiba na ngayon kasi si Sara Duterte ay nagsalita na siya ay willing humarap at gusto nga daw niya yung impeachment. At least, yan yung pagkakataon na kanyang haharapin yung mga kaso. Handa daw siyang harapin ito. Welcome daw sa kanya ang impeachment. So ngayon, yung sagot ni Sara Duterte na nahaharap sa impeachment matapos mag-file ang civil society at marginalized sector sa Kongreso, taliwas ngayon ito sa gusto ng Pangulo at saka ng INC. Kasi yung opinion ng Pangulo na huwag nang mag-impeach
Huwag nang pag-usapan ang impeachment, huwag nang gawin ito na sinuportahan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, kinukontra ni Sara Duterte. Ang sabi ni Sara Duterte, welcome na sa akin ang impeachment. So, magkakasalungat na. Ngayon, kayong mga DDS supporters, kayong mga supporters niya, lalo na yung mga vlogger na laging mapanlin lang, laging sinasabing para kay Sara itong rallying ito, ay magkasalungat na po sila. Sabi ng INC, at ang Pangulong Marcos, ayaw nila ng impeachment. Sinusuportahan ng INC yung impeachment, yung ayaw, yung opinion ng Pangulo. Si Sara naman pumapabor na. Paano? Saan tayo maniniwala ngayon? Pero lahat yan may karapatan. Pero para sa akin, karapatan ng INC yung pagsuporta kay Pangulong Marcos sa kanyang opinion, karapatan din ng Pangulo yan. At ngayon, dahil ang Vice President na may sang-ayon at welcome naman itong impeachment, so, nasa sa atin na yan. Nasa Senado at Kongreso kung anong gagawin nila. Dapat nilang gawin ang kanilang mandato. Ano ang mandato ng Kongreso at Senado? Ng mga senador at congressman? Pag may impeachment na ipinail, kanilang talakayin. Meron silang authority na yan ay i-discuss, i-dismiss, o ituloy, o i-trial. Yan ang kanilang mandato. Hindi pwedeng ibaliwala yan. Kailangan kanilang aksyonan. I-dismiss nila kasi sa tingin nila walang ebidensya, wala tayong magagawa. Ituloy nila dahil sa tingin nila may ebidensya, malakas ang ebidensya, sige, i-trial nila. Wala tayong magagawa. Kailangan lang lumabas ang katotohanan. So yan po yung magkakasalungat na opinyon. At ang paniniwala natin, hindi lang opinyon. Yan talaga sinasabi ng saligang batas na ang impeachment, hindi yan dapat binabaliwala. Although yung ating Pangulo ay opinyon lang yung kanya, yung Iglesia ni Cristo naman ay suporta lang sa opinyon ng Pangulo, alam problema doon. Opinion nga yun eh. At paniniwala ng Iglesia ni Cristo, wala tayong nakikitang balakid yun sa ating demokrasya at saka rule of law. Ang rule of law, ayun, may nag-file na, may complainant na, dapat tingnan ng Kongreso. Kung gusto nilang talakayin yan o gusto nilang dalhin sa Senado yan, nasa kanila. Kung hindi naman, dahil walang ebidensya, nasa kanila rin. Yun po yun. So, itong pagsasalita ng INC, ng Pangulo at ni Sara Duterte na magkakaiba, ay tayong mamamayang Pilipino ay nagkakaiba rin ang paniniwala ng iba. Pero ako, inulit ko yung video niyan dahil kasi meron ako nabasa, ako pa yung sinisisi. Fake news daw yung aking binalita na ang INC magrarally dahil wala daw bilin sa kanila. Edi sisihin nyo yung anchor nyo. Sisihin nyo yung nagsabi. Kaya nga ipinarinig ko ulit kahit nadinig nyo 1 linggo kasi sa kanya nang galing yun. Ako yung naniniwalang totoo yun. Hindi yung gagawin itong news anchor ninyo ng Net25 kung hindi yan walang utos. Sabi niya, nautusan nga sila na basahin. Kaya nga binalita nila. Ako naman naniniwala itutuloy nila yun dahil karapatan nila yun. Again, mabuhay ang Iglesia ni Cristo. Napakalaking religious organization po yan sa buong mundo. Nire-respeto natin yan. Noong araw pa until now. Kung ano kailang gagawin sa isang malayang demokrasyang bansa, sa isang demokratikong bansa, ay mag-rally, nasa kanila yun. Pero huwag silang gamitin ng iba. Kaya kayo sana, alam ko ng INC na maingat sila. Ingat po kayo, may nanggagamit sa inyo. Ginagamit kayo ng mga Duterte supporters na pinapalabas kayo ay pabor kay Sara. Ay hindi naman gano'n ang statement nyo. So, ingat na lang kung ano man ang gagawin nyo sa darating na mga araw. Okay? Malinaw na ba? Nagkakaintindihan tayo? Medyo masalimot ang usapin yan, pero mahalaga ay na ipapaliwanag ko, na ipaparinig ko sa inyo. Kayo na po. Sana ay maging bukas na inyong kaisipan. Irespeto natin yung paninindigan ng INC at ng Pangulo. Pero yan po ay mga opinion lang na ang masusunod pa rin at dapat nating sundin ay yung pagpapatupad ng batas. Rule of law. Mga congressman, mga senador, galaw-galaw naman kayo dyan.